Kadalasan, ang isang barya ay nagkakaroon ng mataas na halaga sa paglipas ng maraming panahon dahil ito ay unti-unting nalalagas at kakaunti na lamang ang natitira. At yan ang nagpapamahal sa barya. Pero hindi lahat ng lumang barya ay may mataas na halaga dahil ang pinagbabasihan ng kolektor kung gaano ba karami ang barya. Mas kakaunti, mas mahal ang halaga. Kaya nga ang pagkwekwentuhan natin ngayon ay ang mga bariyang nasa sirkulasyon pa pero may mga matataas na halaga. At kaya importanteng tapusin mo ang video ay baka ito ay dumaan na sa inyong mga kamay ang mga taon sa bawat denominasyon ng mga barya na hinahanap ng mga kolektor. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Alam nyo ba na may mga barya na nasa sirkulasyon pa na may mga matataas na halaga? At ito ang tunay na pinag-aagawan ng mga kolektor ng barya. At isa na ako dito sa naghahanap kaya dapat alamin mo kung ano ba talaga ang mga hinahanap ng mga kolektor ng barya na tulad ko. At alaming mabuti ang mga taon sa bawat denominasyon ng barya. Dahil karamihan ng taon sa bawat denominasyon ay mga face value lamang. Kaya ang hindi ganitong taon pinapakawala na lang sa sirkulasyon dahil ang sobra-sobrang koleksyon ay ipinagbabawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Umpisahan na natin ang top 5 na mga barya na nasa sirkulasyon pa pero meron ng matataas na halaga. Nasa panglimang pwesto ang 2005 1 piso dahil ayon sa numista ang pinagbabasihan ng mga kolektor ng barya, ang 1 piso year 2005 ay ang may pinakamababang porsyento kung ikukumpara sa mga taong 1995 to 2017 na meron lamang 1.1% at ang estimated prices nito ay from 400 pesos to 1,000 pesos. At kamakailan lang ako ay nakabili ng ganitong barya sa aking follower sa Facebook. So ito, ayan ha. Yan. Dito ako interesado eh. So ito na ha. Ayan o. Ito, 500. Ang top 4 naman ay ang taong 2006 na 5 piso na ayon naman sa numista, ito ay meron lamang 0.3% na frequency na ginawa kumpara sa mga ibang taon from 1995 to 2017 at ang kanyang estimated prices ay from 1,000 pesos to 3,500 pesos. And to analyze kung gaano ba kahirap hanapin ang year 2006 5 piso, may ginawa akong computation dyan. Ang hari ng 5 piso BSP series. Bakit ko nasabi? Dahil ayon sa numista, ang 5 piso 2006 ay may frequency lamang na 0.3% at kung ang total percentage ng buong 5 piso BSP series from 1995 to 2017 ay 248.3% at kung gusto mong malaman kung gaano ba ito kahirap hanapin, sundan mo lang ang aking formula dahil ito ay may mga data na pinagbasihan at ang nakikita nyo na 828 pieces, ibig sabihin lang mga kabarya, kung meron kang 828 pieces na 5 piso, ang tsansa mo na makakuha ng 5 piso 2006 ay isang piraso lamang. Ganyan kahirap ang makakuha ng 2006 5 piso. Kaya nga siya ay tinatawag na hard to find. Ganyan siya kahirap hanapin. Kung meron kang naipon na hindi pinagpilian na may 828 pieces na 5 piso, ang tsansa mo na makakuha ay isa lamang. At may mga nabili na rin naman ako ng mga ganitong taon na 5 piso sa aking mga followers sa Facebook at subscribers sa YouTube. Ang susunod ay isa sa aking priority na hinahanap. Meron naman ako nito pero naka-blister pack. Ito ay ang top 3 2009 10 piso
Kaya kung meron ka, huwag mahiyang mag-comment. Bakit ito mahirap hanapin? Dahil ayon sa numista, ito ay meron lamang 0.6% na frequency. Ito ang pangalawang may pinakamababang frequency o kakaunti ang ginawa kumpara sa mga taong year 2000 up to 2017. At ang estimated prices nito ay from 1,000 to 5,000 pesos. At upang ma-analyze ulit kung gaano ba ito kahirap hanapin, ganyan siya kahirap hanapin. 1 out of 323 ang tsansa mo para makakita ng 10 piso year 2009. Ang top 2 ay 10 piso 2007 na ayon naman sa numista, ang frequency nito ay 0.4% lamang kung ikukumpara sa ibang mga taon. Ito ang may pinakamababang frequency kung ikukumpara sa mga taong 2000 up to 2017 at ang estimated prices nito ay from 1,000 to 5,000 pesos. Ito kasi ay dumedepende kung gaano ba kaganda ang barya. Kaya nga sa usapin ng 2007 at 2009 10 piso, maaaring tumaas ang 2009 10 piso kung mas maganda ang kondisyon nito sa 2007 at ganun din naman ang 2007 dahil mahalaga sa mga kolektor ng barya ang kalidad ng barya kung gaano ba ito kaganda o naalagaan. At ang nangunguna sa aking listahan at matagal ko nang hinahanap, ang top 1, 25 sentimo, year 2006, na ayon naman sa numista ay merong 0.6% na frequency. Ito ang pinakamababa kumpara sa ibang mga taon. At kung pag-uusapan ng 25 sentimo, ito lang ang aking hinahanap dahil ang aking mga koleksyon ay from 1 piso pataas na denomination. Pero dahil nga itong 2006 25 sentimo ay mahirap hanapin, isa rin ito sa aking hinahunt kasama ng 2009 10 piso. Ito ang dalawang priority na kapag meron ka, i-message mo ko. Pwede rin naman yung ibang hard to find. Pero sa ngayon, ito talaga ang aking mga hinahanap. Dahil marami na rin naman akong nabili na mga hard to find na iba pa. At ang estimated prices nito ay from 1,000 to 5,000 pesos. At ang top 5 na inyong nakita, ang tunay na mga hinahanap ng mga kolektor ng barya. It's not a fake. It's not scripted. It's for real. And that's a fact. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.